Good day, class. So today we'll be discussing the geometry management sa Tkinter. So nakaraan, diniscuss na natin yung different widgets and different attributes or options under that widgets. So let's talk about naman yung placement, no? So si Tkinter, it also offers access to geometric configuration dun sa widget. Ibig sabihin yan kung saan natin i-place yung widget. So meron tatlong classes, yung pack method, yung grid method, and then yung place method. So sa pack method, it organizes the widgets in blocks before placing in the parent widget. So essentially, kapag ginamit natin yung pack method, automatically, vertically niya yan ipi-place. So example niyan is ito, kung saan when we choose the pack class, yan ay piniplace niya vertically. And then if medyo mas gusto nyo i-horizontal siya or magkatikit si button 1 tsaka si button 2 rather than vertical, naka-horizontal yung placement, mas maganda gamitin is yung grid class. So it organizes the widgets in grid or table-like structure before placing in the parent widget. So doon na papasok class yung mga column-column, no? So by row yan siya or by table. So example natin dito, meron tayong tatlong widgets, si label 1, label 2, label 3. So, nilagay natin sa row 0, column 0 si label 1, kaya siya yung nasa pinakagilid. Sabay si label 2, same row lang sila, pero naka-column 1 siya, kaya magkatabi sila. And then si label 3, dinagdagan na natin ng column span o spacing, baga. So, row 1, column 0, column span. So, mapansin nyo, nasa baba na siya, sabay nasa pagitan siya ng column 0 and column 1. Kasi sinet natin yung column span sa 2. Ibig sabihin, dalawang column yung kakainin niya kahit sa column 0 lang yung original place niya. Kapag 3 yung nilagay natin dyan, ibig sabihin nasa, nandito siya banda. Tatlong column yung kakainin niya. And then we have yung place naman, it organized widgets by placing them on specific positions. Ito naman, gagamit tayo ng X and Y coordinate o yung pixel. So, yung place. So, dito, X equals 50, Y equals 50. So, makikita nyo nandito na siya sa gitna. So, kung gusto, ang ano lang nito is dapat bilangin nyo yung pixels. Kung hindi nyo bilangin, patsambahan nyo hanggang mailagay nyo kung saan yung placement na gusto nyo. Kunyari, kung dito sa gitna, edi urong-urong nyo lang. Gawin nyo, sabihin natin 250 by 250. Diba? Sige, try natin yon. Copy lang natin yung code. Ito pala. So, i-run natin. So, ang placement niyan is nandyan banda. Kung gusto natin lagay dito, uusog-usog lang natin. Parang di ba? Parang CSS lang talaga siya. Sabihin natin 100, sabay ang y-axis, igawin natin 150. Ay, ang haba naman yan. 150 siguro. Okay, nasobra naman. Siguro dito lang, di ba? So, yung y-axis natin yung gawin natin 70. Ito ay 80. Sabay dito gawin natin 75. Ayan. Oh, malapit-lapit na. So, yung y-axis nang gagalawin natin kasi gusto natin sa gitna. So, sa tingin ko, ito ay 80 din. O 85. Oh, ayan, nakuha na natin. So, ganyan lang. So, if you want, parang feeling ko, mas maganda yung place na class. Kasi X and Y axis na lang. Kaysa yung sa grid naman, kung saan. Sa grid kasi mas madaling i-guess kaysa sa place. Kasi ito, coordinate ang gagamitin nyo. Pero kung kay grid, may imagine nyo agad yung table by table. Pero depende sa inyo kung ano yung design na gagawin nyo. Pero yan yung 3 different classes ni Tkinter Geometry.